Samantala, natapos na ang mahabang paghihintay ng 2,700 o 69 ng mga agrarian reform beneficiaries nang matanggap na nila ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na CLOA. Mula yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong weekend. Sa naging seremonya nga ng pamamahagi ng lupa na ginanap doon sa Capitol Complex sa Patinay ay pinangunahan mismo ng Pangulo. At ayon sa Presidente, kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ay namahagi ng nasa 3,184 na CLOA na sumasaklaw naman sa kabuang lawak na 4,659 hectares ng lupang pang-agrikultura. Sa kanyang naging mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na mag-abot ng tulong doon sa mga magsasakang benepisaryo upang mapakinabangan ang pagkakataong dulot naman ng kanilang bagong lupain. Ang Department of Agrarian Reform ay nagbigay ng mga titulo ng lupa na sumasaklaw sa 100,000 hektarya sa lupa sa buong bansa kung saan ay nakinabang ang nasa 78,000 ng mga agrarian reform beneficiaries mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Disyembre ng taong 2023. Ang nga kay Secretary Estrella sa 2,769 na agrarian reform beneficiaries, nasa 2,300 mahigit ang nabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o yung tinatawag na split. 350 agrarian reform beneficiaries mula naman yan sa mga regular na land acquisition processes and distribution. At 27 agrarian reform beneficiaries mula naman sa Executive Order 75. Ang mga tumanggap mula sa agrarian reform beneficiaries ay mula sa mga lalawigan ng North Agusan, South Agusan, Dinagat Island, North Surigao at South Surigao. Kaugnay niyan ay narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam niyo po, baka sa itsura niya hindi niyo makikita pero matagal nang hindi natutulog yan. Dahil hindi ko siya tinitigilan. Kailan ba natin matatapos? Kailan ba natin pwede subdivide na lahat ng mga consolidated CLOA? Kailan ba natin matapos ang listahan kung sino ang mga agrarian reform beneficiary? Kaya patuloy ang prosesong ito. At binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na pagsuporta sa amin. Bagyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng paggawad ng Certificate of Land Ownership Award doon sa mga magsasaka sa naturang rehiyon. Samantala sa iba pang balita, karamihan sa mga nasa hustong gulang na Pilipino o katumbas ng 55% ay pabor na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnayan sa drug-related killings na naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay batay na rin sa resulta na isinagawa ng Octa Research. Sa survey, ang pabor sa kooperasyon ay nakakuha ng pinakamaraming suporta sa May Balance Luzon na nasa 65%, habang ang pinakamaliit naman ay doon sa Mindanao na nasa 42%. 79% naman sa mga mula sa rehiyon ng Bicol ay higit na sumusuporta pa sa kooperasyon, habang ang rehiyon naman ng Davao ay may 6% at hindi gaanong sumusuporta. Sa kabilang banda naman, sa 45% ng mga Pilipino na hindi pabor na makipagtulungan ang kasalukuyang administrasyon sa International Criminal Court, karamihan ay mula sa Mindanao, 58%, at ang pinakakakaunti ay nasa Balance Luzon na nasa 35%. Tutol naman sa kooperasyon sa International Criminal Court ang rehiyon ng Davao na nasa 94%. Dagdag pa rito, batay sa Octa, wala nakitang malaking pagkakaiba sa mga socio-economic classes na karamihan ay sumasang-ayon sa panawagan para sa kooperasyon. Kung pagbabasehan naman ang edad, ang pinakamataas na sumusuporta ay nagmula sa mga nasa hustong gulang na mga Pilipino na may edad 65 pataas o katumbas yan ng 67%, at ang pinakamababa namang nagpahayag ng suporta ay naobserbahan sa mga may edad na 35 anyos hanggang 44 na taong gulang o katumbas ng 50%. Ang pinakamataas naman na porsyento ay nagmula rin sa mga nasa hustong gulang na Pilipino na may college o postgraduate na education na nasa 62%, habang ang pinakamababang suporta naman ay mula sa mga high school education na nasa 53%. Well, alam niyo po, hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala ng jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya, sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi, bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talaga parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O tingnan natin ha.
sa issue ng ICC alone, ano bang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo ay nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, abay, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headline sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan, oh. Yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. Mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulla from hindi papapasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, dineklara niya, ito ay kailan lamang, ito ay, ano ba din ito? January 31, ha? Remulla, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba, salungat na sulungat, nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, ha? In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importanteng isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023, anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India. Pero nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. Bilangin nyo ha, 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan yan. Pero ang sinabi ni Super Ate Amy Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talaga ang charter change. At sa mulat mula raw, ito isang ayon po ni Super Ate Amy ha, sa mulat mula daw, hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, ng kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. Siyempre, 2 issue na yan. Napatunayan ko ng bumabalentong ang ating PBBM. Marami pa po yan. Tignan ninyo ang usaping China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. Di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Samantalang, nung simula ng termino niya, ito po ay Hunyo, sinabi na niya na ang China ang pinaka malakas at importanteng partner ng Pilipinas. Ngayon, tinatawag na natin ang bully ang China. Balentong na naman on the third issue, on the issue of China. Meron pa po Saan pa siya bumalentong? Well, tignan niyo po ito sa peace talks. Ang analysis talaga, talagang ang peace talks sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makikipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November, pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 na buwan, hayan na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa CPP and DF-NPA na isang teroristang grupo. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. Pang-apat na yan. Saan pa siya bumalentong? Ito nga, sa kanyang mga appointments. Di ba? Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. At tinuloy nga niya. Bagamat ang mga declaration niya, dahil panalo na tayo, talo na si CPP-NPA, hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, 2 buwan pa lang, tinanggal na. Hindi naman yan pagbalentong, pero
kung i-appoint mo isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, katakataka naman na 2 buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang naging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila malapit, no? At hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil doon sa debate ng SMNI. At doon naman sa debate ng SMNI, yung tanging kaisa-isahang debate na sinalihan ng PBBM, doon siya sumikat. Dahil tinanong siya ng mga mahihirap na tanong ni Claire Carlos at nasagot naman ni PBBM. Ang advanced question. Sabi niya, no, you're applying to be President of the Philippines. So wala kang advanced questions dyan. Dapat makasagot ka on the spot. Kaya sumikat, hindi lang si Claire Carlos, sumikat din si PBBM. At siyempre, dyan sumikat ang SMNI. Pagkatapos ng mga debate, talaga namang naging sikat ang SMNI. Pero siyempre, pareho niyang sinisante na pagbalentong din. Dahil alam niyo naman, ang Executive Secretary, pinakamalapit yan sa Presidente. At siyempre, National Security Advisor, sensitibo din po yan. So, consider na natin yan na balentong din. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalentong. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ng Rimulya, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. So sa 8 buwan, 3 beses bumalentong. Nakakahelo. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority. 1 taon lang po ang nakalipas. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. At syempre sa China, abay buwan din ang binilang. Wala pang 6 na buwan from the strongest partner to bully the China. O di ba? At syempre, 2 buwan lang yung pinakamalapit na kalihim ni BBM, si Vic Rodriguez, at halos wala pa 1 taon si Claire Carlos. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po isinulat, nakita nyo naman kung paano bumalentong si Presidente. Napakaikli ng panahon ng lumilipas, bumabalentong. So, hindi po sapat na sinabi niya ng oral. Ano ba mga possibilities? Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdi-distab yung mag-amang Duterte na yan. Sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan, makipag-cooperate na, padala na yan sa Hague. O, uutusan yung pulis, arestuhin na yan. Sasabihin ng pulis, sabi ho ni Presidente, hindi makipag-cooperate. Sasabihin naman ng mataas ang opisyalis, nagbago na ang instruction ni Presidente. Yan po mangyayari pag hindi nakasulat. Agree ba kayo o disagree? Well, tignan po natin ang komento ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo Nag-take 2 kami kasi nagkaroon ng technical glitch. Yung mga slides hindi masyado naayos. Pero okay naman po tayo. Ronald Tan, Sir Harry, na-foresee ni President Digong yung posibleng war na padating at madadamay ang Luzon. Yan nga po ang dahilan kung bakit sinabi niya. Inisip lang naman niya, siguro dapat magdeklara na ng independensya ang Mindanao para pag kagera na wala naman tayong pangnasyonal na interes, hindi madadamay ang Mindanao. Grim Reaper, nag-release ang ICC ng warrant of arrest kay Putin, yet hindi naman member ang Russia. So paano sila nag-release ng warrant? In short, selective justice ang ICC, kaya nga hindi member ang US. Hindi po natin mapagkakatiwalaan talaga dahil ang ICC po ay hukuman ng mga puti. Rosa Maria Tadefa, good evening attorney. Ask ko lang ang kailan po ba nag-file sila Trillanes ang ICC? Nag-dismember tayo was March 2018, then ang effectivity was March 2019. Tama po yan. So talaga nakasulat po sa Rome Statute na ang effectivity ng withdrawal ay 2019. Ang importante po, bago matapos yung 1-year withdrawal, dapat nagsimula ng preliminary investigation. Yung preliminary investigation, nagsimula lang po 2020, 2 years after tayo po ay nagbitiw na sa ICC. Okay, si BV, I can't understand who control our government. Are we in colonized again? Well, tanong din po ng marami yan kasi bakit nandito ang mga Amerikano na tayo malayang bansa na. Okay, Felicia Elnar, what do you expect po sa isang BA/NG/G? Bahala na kayong bumuo kung anong sinasabi ni Felicia Elnar. Okay, Vicente Espiana, good evening. Attorney H. Roque, tuloy pa ba sa February 25 ang prayer rally sa Cebu? Opo, kausap ko lang po si Mayor Mike Rama. Tuloy po ang ating prayer rally sa Cebu ng February 25. Pero prayer rally po ito, laban-labang sa PI. Wala na po ibang issue. Ronald Tan, Western pressure siguro. Lahat ng may friendly Chinese ties ay inaalisan nila ng influence in preparation for US to become a proxy base. Well, ang gagawin po nilang proxy base, Pilipinas. Ayun, for us to become a proxy base. Tama naman, akala ko US. Tama po, gagawin nilang unsinkable warship ang Pilipinas laban sa China.
Olivia Min Pope must be in writing to be legally enforceable. Oo nga po. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila mag-gets yun? Ha? Tayo naman, hindi tayo magagaling na bukado, hindi naman tayo Solicitor General, but hindi mag-gets yun. Ronald Tan, charter change, baka to convert it to a wartime government. Hardy Ron Pal, sa lahat ng papapalag, si Mayor G, ba talaga ang pumalag? Sa bagay, dalawa naman yan. Nagtiwala lang talaga si FPRD dyan. Friend po ni Butod Liza, kaya ano po, expect natin. Yan po si Hardy Ron Pal. Makasabihin ni Sec Maynard, ako nagsabi niya na, Reco Dems, palagay ko po, attorney, alam niyo po ang ginagawa niya sa pabago-bago na isip. Nananadya yan po, kahit ang foreign policy niya iba rin. Ang PI, ICC at marami pa. Lahat po na iba ang sinabi niya sa okasyon. Ang feeling ko, pagdating sa ICC, parang gusto nila hawakan sa leeg si PRRD. Pag hindi ka nag-cooperate sa amin, dadangle nila yung cooperation. Sabi naman ni Duterte, I will not have anything to do with that. Mamamatay muna ako bago magpapa-aresto sa ICC. Bernadette Brizuela, paiba-iba ang statement si PBBM. I don't know his reasons why. Para may kausap kang lashing. Kayo talaga, mga pilyo. BV, maybe this ICC, WPS, Chacha, mga panakip na issue lang. In reality, EDCA should be the main issue. Are we ready to be the next Ukraine? Tama po yan. Naku, pag nagputukan po sa China, tayo talaga ang susunod na Ukraine. Dahil ang gera, paglalabanan dito sa Pilipinas, hindi lang po sa Taiwan. Ignis Minokawa, make credit kasi kay PRD kapag sinabi niyang natugis na kanya, na kaya gusto niya na mag-peace talk para sa kanya credit, para sabihin sa kanya team, sumuko NPA. Naku, ang punto po, kapag terorista, hindi ka nakipag-usap. Di ba po? Net Bakuli, hello po sir and follower here from Canada. So happy and always excited to hear from you. A very reliable source of news from the Philippines. God bless always. Yan po talagang pinakita ko yung mga newspaper article para makita kung kailan siya bumabalentong-balentong, pati mga petsa, nandyan po. Okay? Grim Reaper, 2 years na sa posisyon, tapos naglunsad ang bagong Pilipinas. Ano yung forget the wasted 2 years? Let's start fresh daw kasi nabuking yung pulburon. Ay, ewan ko po dyan, kayo talaga. Semenian yan, attorney, kasama po ba si VP sa ICC? Well, dinimanda po nila si VP sa ICC. Kiri Flores, bakit mapagmataas na ngayon ang karamihan ng nasa Congress? Nabanatan lang sila, nagwala agad sila. Bakit? Ganun ba sila kalinis? Masakit kasi ang banat sa kanila. Matakin mong tawagin silang the most corrupt branch of government. Nanggaling naman dun si FPRRD, so alam niya kung anong sinasabi niya. Lovefinity Channel, wala na po talaga siyang isang salita. Dapat po i-file na ang impeachment for betrayal of public trust. Also, dapat may position na for his drug test. It's a right to know if he's sane and sober. Ako po naninindigan, nakabahagi po yan ng karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanya. Siyempre, yung pag-iisip ng presidente, makaka-apekto sa lahat ng Pilipino. Roger Sarmiento, hindi proxy yan. Gusto nila pag-awayin ng mga Pilipino. Magaling ang mga puti dyan. Sample, China, Taiwan, Ukraine, Russia, Afghanistan, Taliban, at marami pang iba. Si Roger Sarmiento po yan. Proud Pinoy for Life, Fox Harry, will it be illegal to serve the ICC warrant of arrest kay PRD since hindi na tayo member ng ICC? Opo, wala na pong jurisdiction. So dapat wala pong makipagtulungan. Yun po ang talagang legal. Hindi po yan desisyon ng presidente. Yan po ay dahil sa ating saligang batas. Mas mataas po ang ating saligang batas kaysa sa sinasabi ng presidente. Okay? Grim Reaper, sabi nila, bakit daw natin binabati ko sa PBBM? Malamang ahar natin yan sa posisyon na pinapasahod natin ng tax. Kaya karapatan natin questionin ang mga desisyon niya sa buhay. Tama po. Sabi po ng Korte Suprema, talaga sa demokrasya, ang malayang pananalita ay hindi para purihin naman nasa gobyerno, kundi bantayan. Okay? Carlos Loreto, oy, hello! Nakakalungkot, magkaroon ng isang leader na ganyan. Ito kaya yung Carlos Loreto na kakilala ko. Hello! Eman Saladaga, noon napakaganda Pangulo ni Duterte, nagtatago ang mga Lucifer at Bangag. Ngayon, lumalabas na ang mga Lucifer at Bangag. Kaya talaga. Marlene Ramos, si BBM ang binoto ng tao pero si Speaker ang mabubong president. Walang tibay na maasahan sa Pangulo ng Pilipinas. Kawawa naman ang bayan natin, 6 years lang mayos, Duterte lang sa kalap. Ako naman po, ayaw kong ikumpara yung dalawa. Kaya lang, sabi ni Soljen Maynard, daw, hindi na rin kinakailangang isulat. Kaya pinakita ko kung bakit dapat isulat. Balentong sa napakaikling panahon pa lamang. Okay? Arlene Perez, need ng matinong presidente na may man of honor, hindi naman maramdaman ang pagbabago at pag-unlad. Nasaan ang bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas po, hindi bagong Pilipinas. Bago, New Philippines. Roland Sabaybay, nagtataka po ba kayo, Atty. Roque, kaya pabalentong lagi sa statement si BBM, epekto yan ng pulburon. Kaya talaga. Alas Copas, sino kaya po ang nagpupondo para magreklamo sa ICC? Well, sila Trillanes po yun. Malinaw po yun. Okay? Well, maraming salamat po. Napakaganda ng mga komento ninyo at kaya naman tayo narito. Kinakailangan sa demokrasya,
nagkakaroon tayo ng palitan ng ideya at opinyon na kailangan magdebate, na kailangan makipagtalo para malaman natin ang